Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa atin po daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So guys, sa mga interested naman sa private reading, ayan, iiwan ko na lang po yung page, Facebook ko at sa WhatsApp ko. Ayan, kahit saan nyo ako pwede kontakin, no? Kung sakali magkaroon ng problema sa Facebook ko talaga, guys. Okay, so by the way, kanino ba tong love reading? Okay, palitan natin tong card. Okay. So, kanino po itong love reading, spirit guide? Kanino po itong love reading? Guys, meron tayong King of Cups. Non-toxic, masculinity, emotional, maturity, and compassion. So, finally, oh, yon lang ha. Medyo mahirap lang to guys sa end mo kasi nahihirapan kang magdesisyon kasi nasa conflict ka. Ikaw mismo yung nasa conflict. Like, nakahanap ka na ng someone na matured, kaya kang alagaan, yung pasok sa standard mo, no? Yun yung pinapakita sa akin dito. Yung problema lang guys, since 2 of swords ka dito, hindi ka makapag-decide. Okay? Since 2 of swords ka dyan, parang naguguluhan ka ngayon, possible dito sa connection nyo. Okay? Nahulog yung loob mo, may potential tong taong to. Ang problema lang guys, pwedeng may iba kang tinitignan. Nag-iingat ka din sa totoo lang, no? Ayaw mo ring malagay sa tukso, pero sa pinapakita kasi sa akin dito guys, tukso mismo yung lumalapit sa'yo. Okay? Ayan, no? Tukso mismo. And sa nakikita ko guys, grabe yung pasakit na ginagawa sa'yo ng person mo. Madalas sinasaktan ka, binabaliwala ka, doon nararamdaman mo namang mahal ka. And I think may mga past issue kayo na ngayon naman guys ay nagbabago na siya. Ramdam mo. So I think nagkaroon ng second chance. Yun nga lang guys, nung una akala mo mahal na mahal mo tong taong to. Pero habang tumatagal kasi, parang na-fall out of love ka at tignan mo naman. Okay? May ibang tao dito na pumapasok sa buhay mo. Pero wala pa ako nakikitang interaction dito or may aminan na ba? Sinabi niya na bang mahal ka niya? Sinabi mo na bang mahal mo siya? So, yun yung pinapakita sa akin dito guys na pwedeng nagiging distant or conflict nyong dalawa. Okay, so check pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Nine of Swords. Knight of Wands. Drain. Resilient and pushing through. Nagpapahirap sa kalooban mo to. Pero alam nyo guys, binubuo kasi nitong taong to yung, ano mo, yung araw mo. Yan yung malinaw na pinapakita sa akin dyan. Binubuo niya yung araw mo. May mga pagkakataon lang na parang nasasaktan ka, no? Siguro kasi dahil hindi naman kayo nag-aamin na nasasaktan ka sa ginagawa niya. Yung action na ginagawa niya, yung affection niya sa ibang tao. So, yun, parang nasasaktan ka doon. Okay? So, check pa natin. Lalo na kasi pinapakitaan kanya guys ng effort, pero sa kanya daw ay normal lang yon. Okay, walang malalim na kahulugan, pero yung pinapakita niya kasi sa inyo guys, nahuhulog yung loob mo na parang wait lang, kung hindi naman pala, wag kang maging ganyan. Kasi syempre, ikaw, sa end mo, parang nasisira mo rin yung sarili mong love life kasi nga itong person na to guys ay may ibang pinapakita sa inyo na alam niyo na yon, medyo dapat ginagawa ng person mo sa'yo. Okay? Like, yung pagiging concern, maasikaso, alam mo yun, yung mga simpleng love language na sa kanya normal pero hindi parang may meaning talaga Okay? So, check pa natin. Additional message.
Additional message. Okay. Meron tayong surrender, defeat, the cause of battle, 5 of swords. So, alam nyo guys, parang silent quitting yung ginagawa mo dun sa partner mo. Kasi naguguluhan ka eh. Hindi mo naman gusto din na pumunta dito sa taong nagpapagulo sa isip mo. Parang, siguro yung iba sa inyo, gusto mo lang din i-isolate yung sarili mo kasi naguguluhan ka sa nararamdaman mo ngayon. Okay? Na parang roller coaster yung nangyayari. Na parang wait, kung kailan naman nagkaroon ako ng karelasyon. Saka naman parang ang dami nagpaparamdam sa inyo. Ang dami mong na-attract. Ganun siguro talaga guys, pag hindi naman na negative yung naiisip mo, pagka puro positive na. Okay? Na-attract mo talaga yung love. Kaya guys, lagi ko ang sinasabi sa inyo yung law of attraction, no? Na mas piliin mong maging masaya, piliin mong mahalin yung sarili mo. Kasi mas ma-attract mo yung tamang tao sa buhay mo. Pansinin nyo guys, pag broken-hearted ka, problemado ka, tapos medyo problemado ka pagdating sa love life mo, di ba parang walang pumapasok? Walang pumapasok na bagong tao sa buhay mo. Ayan. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Ace of Coins. Financial opportunity, prosperity, manifesting money. Ace of Coins. Check pa natin guys. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Yung Ace of Coins, guys, opportunity, di ba? Medyo nakaka-overwhelm din sa end mo kasi hindi lang love life yung dumadating sa buhay mo. Pati, opportunity, ang daming good news, medyo nakaka-overwhelm, parang wait lang, hinay-hinay, ano ba yung igagrab ko? Kasi lahat naman maayos, lahat naman maganda yung offer. Ang problema lang, guys, sa dami ng opportunity, masyado kang ma-overwhelm dito. Okay? So, again, check natin. Page of Cups. Feeling ko iiwas ka. Iiwas ka dito sa bagong tao na to. Kasi parang mas pipiliin mo kung ano yung mas makakabuti. Especially kung may pamilya kayo or pwedeng may engaged na ba kayo, may plano na kayo, or karelasyon mo talaga siya. Wala naman ikaw nakikita problema doon sa person mo. Nakikita mo naman siya na okay, maayos naman siya. So, nakikita ko sa inyo guys, since Page of Cups to, parang isipin mo pa rin kung ano yung mga nagagawa niyang mabuti para sa inyo. Iniisip mo pa rin kung ano yung mga sacrifice na ginagawa niya para sa inyo. So, yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay, so again, check natin. Additional message. Additional message. Ayan, o, di ba? 10 of Cups eh. Ibig sabihin yan, guys, talagang may mga plano na kayo ng person mo. And, sa pinapakita rin sa akin dito, guys, pwedeng close na yung mga parents nyo, napakilala na. So, isa yun sa mga bagay na parang kino-consider din ng iba sa inyo. Kaya parang, sacrifice, no? Sacrifice yung ginagawa mo ngayon pagdating sa love life mo. Yung tipong kahit na fall out of love ka na, mas pinipili mo magstay at lumayo dun sa tukso. Though hindi ka naman, pwede ka pa naman umalis kasi hindi ka naman ata nakatali dito eh. Talagang ikaw mismo yung tumatapos doon sa tukso. So, alam nyo guys, hindi naman kita masisisi dito kung bakit ka natutukso dito. Kasi pwedeng yung person mo yung nauna, paulit-ulit kang binugbog ng problema or paulit-ulit kang sinaktan ng person mo, no? So, dumating ka sa point na yung haba ng pasensya mo, nandun ka na sa hangganan. Okay? Nasagad niya na yung hangganan mo. Again, check pa natin. Additional message. Meron tayong,
So, meron tayo guys, Knight of Cups. Actually guys, wala namang special dun sa bagong tao eh. Talagang ikaw ay, puso mo na yung nagdikta na talagang gusto mo siya. Okay, walang something sa kanya, walang special sa kanya. Parang tanggap ng puso mo kung ano siya, anong meron siya, ano estado niya sa buhay. Tanggap ng puso mo. Yung puso mo na mismo yung nagdikta na, oh, itong taong to. Kamahal-mahal to. Parang ganyan. Okay? Check pa natin. Meron tayong 7 of Wands. Okay, so ito naman, dishonesty, cheating, being selfish. Oh, ayan o, 7 of Swords, ikaw to. Actually guys, malapit ka sa tukso. Marami kasi nagkakagusto sa iyo eh. Tapos parang sa mga kinakausap mo guys, parang nahuhulog yung loob nila sa inyo. Ikaw yung mas nilalapitan, no? Yung person mo kasi guys, kung nagkaroon naman ng issue before, talagang mararamdaman mo yung pagbabago niya na talagang ikaw lang. Okay? So, check pa natin. Meron tayong 4 of coins. Ito naman guys, may mga kakulangan kasi yung person mo na parang ikaw lahat ang nagpo-provide. Okay? Ganon. Ang dami niyang kakulangan na parang ikaw yung sumasalo lahat, na parang hindi balanse yung relasyon na meron kayo. So, actually, lahat na ng bagay dito kinoconsider mo na eh. Tipong sacrifice ata talaga sa'yo na mas pinili mo siya. Sa malinaw na pinapakita sa akin dito, guys. Okay? So, isa pa rito, guys, marami kang gustong gawin, marami kang gustong bilhin. Siguro para sa mga anak mo or yung mga bagay na nakasanayan mo dati bago maging kayo. Ngayon ay naiisang tabi mo na kasi mas inuuna mo na kung ano yung pangangailangan yung dalawa. Okay? So, ayan, pasensya na, nagagalaw ko yung camera natin. So, yun, mas inuuna mo yung pangangailangan niya eh. Siya muna yung parang, o sige na, i-pursue mo muna yan. Saka na ako kasi ikaw alam mo yung gusto mo eh. Okay? So, check pa natin. Additional message. So, ito naman guys, wala pa naman ako nakakitang interaction sa inyo nung new person. Ano lang talaga, mabibigyan mo lang talaga ng meaning, pero hindi ka nag-a-assume dito. Mabibigyan mo lang talaga ng meaning yung ginagawa niya sa inyo. Kasi nga, yun na nga eh, masyado siyang maasikaso. Tipong sa dami-dami ng tao doon sa nakapaligid sa iyo, bakit siya lang yung ganyan sa inyo? Masyado siyang concern. 'Di ba? Laging nag-aalala. Tignan pa natin, additional message. Oops. So guys, meron tayong 6 of coins, charitable, giving, shared wealth, generosity. So ito naman guys, ay nakapokus ka rin sa family mo, no? Pwedeng ikaw ay breadwinner ng pamilya. Hindi pong ikaw na yung pumapasan sa connection nyo ng person mo, pero hindi mo napapabayaan yung ibang obligasyon mo sa pamilya mo. Ganon yung pinapakita sa akin dito. Since 6 of coins to, talagang consistent, no? So, actually guys, ang dami mong pasan-pasan na problema. Iniisang tabi mo kung ano yung sarili mong kagustuhan kahit nga sa love life mo eh. Sacrifice pa rin sa inyo. Tignan mo naman. Alam mo na sa sarili mo na iba na yung gusto mo, pero mas pinipili mo na magstay pa rin sa kung ano yung tama sa tingin mo. Okay? Nasa kung ano sa tingin mo yung makakabuti kahit na parang ikaw ay na-fall out of love na dito. Okay? Check pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the High Priestess. Knowledge, sharing, belief, fellowship. So, guys, feeling ko,
Foreigner ba yung kadil mo? Or foreigner yung mga, yung person mo at saka yung new person? Or pwede naman guys na nasa abroad. Basta something na patungkol sa ano magkaibang ng beliefs, no? Ng paniniwala or ng yung Katolik. I mean, ng relihiyon. Pwede magkaiba kayo ng religion. Okay, so again, check pa natin. Additional message. Meron tayong Six of Wands. Achievement, recognition, being in the spotlight. Oh. So, ito naman guys, sa nakikita ko, parang ang dami mong nagiging achievement ngayon, no? Okay, nasa spotlight ka daw Kumbaga, sabi ko nga, masyado ka ma-overwhelm sa dami ng opportunity na dumarating. Ang problema lang guys, nasa set aside mo nga Ayan, no? Kasi nga, pwedeng nakadepende ka sa desisyon ng person mo. Nakadepende ka sa, ito yung dapat mong gawin, wag yan, or pwedeng antayin mo ko. Yung tipong ganon, ikaw yung nag-a-adjust, nasasayang yung mga opportunity kasi masyado kang nag-a-adjust para dun sa person mo. So, ano to guys, sayang naman yung opportunity. Malay mo naman, merong mas magandang mangyayari, tapos mas pinipili mong i-sacrifice yung magandang kinabukasan mo sana. Okay, tignan mo naman, sacrifice para sa inyo na ang dami mong gustong bilhin sana pero nasa set aside mo kasi inuuna mo siguro yung pangailangan ng family mo kasi nga since breadwinner ka. Tapos, at the same time guys, yung mga gusto mo, kahit si pag-ibig mo, sinasacrifice mo na din. Okay na lang sa inyo guys yung parang nagkaka-crush ka. Ganon-ganon ka na lang din talaga, no? So again, check pa natin. Meron tayong temperance. Oh, madalas, ang daming problema ng person mo, financial, family. Yung pinapakita sa akin, guys, ay ikaw yung laging sumasalo. Ikaw yung laging may solusyon. Okay, actually, matalino naman yung person mo Kailangan nyo lang siguro talaga na parang paghandaan or pag-usapan, magplano, kasi hindi na siguro talaga sapat, no? Hindi nasasapat kung ano yung meron kayo ngayon. Syempre, parang ikaw, gusto mo ng expansion, mag-upgrade, parang ganon. Check pa natin. Additional message. Meron tayong 7 of Coins, persistence, manifesting ideas, hard work, pace. So, mas uunahin mo yung mas practical. So, hindi ka nabubuhay para lang sa pagmamahal, no? Ganon yung nakikita ko sa inyo. Nabubuhay ka para syempre sa goal mo din, sa pangarap mo, stability. Since hindi siguro din naging maganda yung kabataan mo. I mean, hindi rin naging maganda yung naging buhay mo nung kabataan mo, more on sacrifice. Kaya ngayon, ang hinahabol mo rito is yung stability. Okay? So, check pa natin, guys. Ayan, iba sa inyo, guys, baka lumaki kayo sa grandparents nyo. Okay? And marami kayo natutunan sa kanila, yung pagiging practical, pagiging matipid, yung parang laging nagsisave. Ganun yung pinapakita sa akin dyan. Okay, so again, check pa natin. Additional message. Meron tayong 6 of Cups, di ba? Parang bata ka pa lang, practical ka na talaga Then, ikaw yung tipo ng tao na hirap kang ma-fall. Hindi ka basta-basta na-fall sa isang tao. Hindi ka basta-basta nagkakagusto. Ganon, hirap ka sa ganon. Hindi naman sa parang picky, pero bihira ka magkagusto sa isang tao. Mabilis kang ma-turn off Parang ganyan. So, hindi mo nga mawari siguro talaga. Kaya nga nag-taste ka na lang din siguro sa person mo. Kasi syempre, hindi ka na-turn up na sa kanya kahit na paulit-ulit na hindi kayo nagiging okay. Nasanay ka na kasi. Okay? So, dito naman sa new person, feeling ko kasi, bihira talaga na maramdaman mo to. Na parang mapapasabi ka na lang na ito ba yung tinatawag nilang greatest love?
Okay, so check pa natin, guys. Meron tayong inheritance, financial security, family, 10 of coins. So, ayan, grabe. Ang daming blessing na dumarating sa inyo, guys. Collaboration. Natutulungan mo pa yung person mo. Piling ko mas ano ka sa person mo. Mas maganda yung financial mo. 2 of cups. Mutual respect. So, susunod, guys. Ayan, pag may nakilala ka na bago, wag mo sasabihin agad kung ano yung yaman mo, kung ano yung meron ka. Kasi baka ikaw ay inaaral ka lang. So, mas maganda sabihin mo wala kang pera para malalaman mo kung sino yung taong magmamahal talaga sa inyo. Okay, tingnan natin, guys. Sa energy ng person mo. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Meron tayong 5 of Cups, focus on loss, unwelcome changes, trauma. Oh. So, nakapokus siya dun sa kung ano yung sinayang niya. Nakapokus siya dun sa mga pagkakataon na dapat nagpakatino siya. Di yan dapat sinayang kung ano man yung connection na meron kayo, yung pagmamahal na meron kayo. So, nakikita ko guys na parang willing talagang bumawi tong person mo, no? Since 5 of Cups to may mga regret talaga siya, guys. Sobrang nagsisisi talaga tong person mo. So, I think mararamdaman mo din yan. Yun nga lang, huli na yung pagsisisi niya eh. Parang nagsisi ka kung kailan parang matindi na yung trahomang nangyari sa'yo. Hindi mo naman na-fall out of love ka na. Pero feeling ko, mas pipiliin mo pa rin magstay. Kasi nga, mas control mo na siya. Mas kabisado mo na to. Takot kang lumabas sa comfort zone mo. Okay? So, meron tayong 9 of Swords. Diba? Hindi ka kayanin ng person mo ngayon kung aalis ka. Dati, kaya niya. Pili ko inabandon na kanya ba nun? Or basta masakit talaga yung ginawa niya sa inyo. Sobrang pasakit. More on sacrifice. Okay? 9 of Swords, guys. Yung pinapakita sa akin dito. Aware siya na nagkaroon ka ng depression. Same lang naman din daw kayo na hindi naging maganda yung yung mental health that time. Feeling ko kasi sa person mo guys talagang na-trauma din sa mga nangyari. Okay, so again, meron tayong Page of Cups, di ba? Ngayon niya nare-realize na mahal ka talaga niya. Kasi page to bago. So, ibig sabihin guys, yung nararamdaman niya sa inyo guys, parang nagiging bago ulit. Okay? Nagiging bagong pagmamahal na naman yan ulit. So, tignan natin, paano ka ba nakikita ng person mo? Paano ka nakikita ng person mo? Meron tayong 5 of Coins, financial hardship, left out in a cold. Ayun, cold ka na, hindi ka na gano'n nagsiselos, hindi ka na nagiging controlling, parang feeling niya nag-matured ka. Pero ang hindi niya alam, silent treatment na hindi niya alam, ano na yun silent quitting na yung ginagawa mo na yan. Okay? So again, meron tayong 8 of Coins. Wow. Tignan mo naman, Alam mo, gusto ng family mo na maging open ka sa kanila. Yung problema mo, yung pinagdadaanan mo ngayon. Gusto nila na maging open ka sa kanila. Parang wag mong sarilinin yan. Yun yung gusto nila dito. Ang problema lang guys, mas sinasarili mo kasi. Ayan sa love life mo, alam nila na meron kang pinagdadaanan. Pero hindi mo nga ino-open to sa kanila. Okay? Tignan natin. Meron tayong the High Priestess. Okay, ito naman guys, the High Priestess, sacred knowledge, divine, feminine, unconditional. So, parang grabe. Parang hindi ka na niya maramdaman. Parang ang dry mo, naramdam niya na hindi mo na talaga siya mahal. Hindi ka na katulad ng dati. Syempre naman, ilang taon naman din siguro talaga yung tiniis mo bago ka dumating sa point na wala ka nang nararamdaman. Bago mo masabi sa sarili mo na tapos na talaga ako sa'yo. Diba? So, I think, yung iba naman sa inyo guys, pwedeng hindi naman ganun katagal yung naging trauma. May kasalanan lang sa inyo, pero hindi mo matanggap, no?
kung ano man yung naging kasalanan niya sa inyo. Okay? Kumbaga, nandun ka lang sa point na mabilis lang talagang masira yung tiwala mo. Yan, pasensya na doon sa tuko. Tumutulog doon sa kawayan namin. Okay, tignan natin ano ba yung mga possible na gagawin ng person mo. Page of Cups, oh. 'Di ba? Kukunin niya ulit yung loob mo. Gagawin niya lahat para sa pagmamahal niya sa inyo. Workout niya talaga, babaguhin niya yung sarili niya. Since binigyan mo siya ng chance. Actually, bago siya humantong sa ganito, maraming chance yung binigay mo sa kanya, no? Meron tayong 10 of Cups. 10 of Cups family. 'Di ba? So, ang gusto mo lang naman din talaga mangyari dito, kahit wag na ko yung unahin mo, kahit yung pamilya na lang natin, kung may pamilya kayo, may mga anak kayo, kahit parang yun na lang yung unahin niya dito, no? Or yung mga sineset niyang goal. Kasi para sa inyo guys, hindi mo na yun na-appreciate eh. Mas ma-appreciate mo pa yan kung sa mga anak talaga. Okay, check pa natin. So, ano yung dapat niyang gawin dito? Or ano yung paplanuhin niya guys? Ayan. Kung ano man yung gusto mong mangyari, mag-focus talaga to sa family, sa mga anak nyo. Kung ano man yung mga inabandonan niya noon, ano yung naging pagkukulang niya. Okay, kung wala naman kayo guys, anak, single naman kayo, yung inner child, feeling ko i-heal niya yon. Yung inner child mo, ganun din siya, na-heal yung inner child niya sa inyo. So, it's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete for you. Diba? So, yung person mo guys, nagbubulag-bulagan, aware siya na may iba kang kinakausap. Meron tayong you're so special. Pero mahalaga ka sa kanya. Hindi kanya masisisi kasi nga ginawa niya rin. Pero alam niya na hindi mo naman siya iwan at magstay ka lang din talaga dito. Meron tayong father wounds. Ayan, no? May trauma ka talaga pagdating sa father. Siguro ikaw ay broken family. Meron kang broken line. Gusto niya sabihin sa inyo, I feel you even though we're apart. Oh, LDR pa kayo ng person mo. Hindi kayo masyado magkasama. Hindi kayo masyado nag-uusap. I feel you leaving me behind. And you speak to me through music. Okay? So, tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Cancer, Gemini, Aries, Virgo, Leo, Taurus. Aquarius, Libra, Pisces, Capricorn. Yes, isa pa. Meron tayong Gemini, Taurus, Aries, Leo, Cancer, and Virgo energy. Ayan. Ayan yung mga malalakas na zodiac sign sa side ng person mo. Okay? Check natin. Sa side mo naman, ano yung mga dapat mong gawin? Oops. Pagandahin mo yung sarili mo. Maging balanse ka. Perspective eh. So, I think kailangan meron kang baguhin sa pananaw mo sa buhay. Okay, ganon. So, meron tayong Knight of Swords. Assertive. Nararamdaman mo sa kanya. Medyo naging impulsive ka talaga sa kanya. Yung tipong, yung dati, hindi mo naman nagagawa sa kanya, sobrang taas ng respeto mo sa kanya, na bago na yon. Okay? Hindi na ganun yung pananaw mo sa kanya. Meron tayong justice, di ba? Masabi mo talagang, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin noon, yung tipong magsasalita ka pa lang sa kanya, naiiyak ka na. Ngayon, kaya mo nang gawin sa kanya. Nang may tapang lakas ng loob. Ganyan, di ba? So, by the way, ano yung dapat mong gawin? Meron tayong Page of Cups, Daydreamer. May kulang talaga. Medyo na, ano ka eh. Parang frustrated ka talaga sa relasyon nyo, sa totoo lang. Meron tayong Knight of Cups. Ayan o, napipilitan ka na lang ata dito. Alam niyo guys, kung napipilitan ka na lang talaga, mahirap yan eh. Nasa sa'yo na yung sagot. Baka kailangan, oh, di ba? Sinasabi dito dapat mong gawin. Kung napipilitan ka, end mo na lang. I-isolate mo muna yung sarili mo, magnilay-nilay ka. Pag-isipan mo kung ready ka na ba talaga pumasok sa relasyon. Kasi once na ikasal ka sa taong yan, di ka na makakalis. Ngayon, habang may chance ka pa, wala pa kayong anak, or kung may pamilya kayo, i-save mo yung sarili mo. Kahit sabihin natin kaysa may pagbabago siyang ginawa, kung yung trauma naman hindi naman gumagaling, di ba? So, zodiac sign mo is Pisces, Capricorn,
Taurus, Gemini, Aries, and Leo. Meron tayong Leo, Virgo, Aries, Cancer, Scorpio, and Sagittarius. Virgo, Aries, Cancer, Gemini, Taurus, and Leo energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!